Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge G, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa flip top at ito yung unang battle na in-upload from Zoning 21 event. At ito yung naka-blank versus blank sa poster. Actually, to be honest, hindi ko napansin yung blank versus blank na yon sa poster. Ang napansin ko lang may puwang. Akala ko lang may, hindi ko kasi nakita yung versus doon. Na nakita ko lang o napansin ko lang nung marami ng mga fan na nagtanong kung sino daw yung hula naming mga other fans kung sino yung maglalaban doon. Doon ko na-realize na nga meron palang meron palang bakante doon na may versus na nakalagay. Tapos ako, hindi maraming naglipana na it's Markong Bungo versus sa Sinagtala, pero hindi naman binigay sa ganitong event, binigay sa atin Ahon. 'Di ba? Day 2 main event pa. At hindi 'yon alter ego, 'di ba? Ano talaga 'yon? GL versus Poison, 'di ba? So which is way better than taking this event, 'di ba? Okay. Aware na ako. Actually, hindi ako aware before, pero after that event, maraming mga pictures na nakita ko sa Facebook na it's Batang Rebelde versus Deadpan. Ang hindi ko lang alam kung sino si Deadpan dito, kung si Sheiba or si Mia Sonin. Pero ang hula ko, si Mia Sonin, feeling ko siya si BR kasi sa pagkakaalam ko meron siyang may nabanggit si BR na parang ganitong pangalan sa mga battles niya before. So hula ko lang, hindi ko pa alam eh. So ayun, ang pinanood ko pa lang naman dito yung pagpapakilala, yung coin toss na walang kausap si Bossing Arik, tapos pinili niya na mauna na daw si Mia Sonin. Yun pala napapanood ko, tapos ito nag-start na tayo. Okay, so ang swerte ng mga nakapanood ng live kasi syempre Shei yan, tangina. Nakalaban nyo, nakita nyo si Shei sa ganitong klaseng event, 'di ba? Parang kasi noon parang ang unusual kasi 'di ba? We know Shei, yung kalidad ng isang Shei, pang buwelta, pang ahon, pero lumaban siya dito sa zoning. Nakakatuwa lang na binigyan niya ng chance, 'di ba? Yung ganitong klaseng event. At yun, solid. So, panoorin natin, reviewin natin. Promo ba to? For sure, promo to, di ba? So, yun, game. At Mia Sonin. Hindi rin talaga aware yung iba, no? Yung mga flip-top staff. Sila Vicente kanina. Sila Jonas, hindi rin alam. Tapos ito sila Madam Nina. Hindi rin talaga alam. Ayos talaga yung matchmaking na ito ni Bossing, no? Ay, ikaw ba? Tang ina, lahat nagulat paglabas ni Shei. Kahit siguro na nakapanood ako na ito ng live, dito lang to, Mandaluyong lang to Ang lapit ko lang dito kasi kung galing akong work sa BGC, ang lapit ko lang dito guys. Siguro ilang minutes lang na drive. Tangina, dito na ako, pero hindi ako nakapanood niyan. Pero tangina, nagulat pati mga MC Grabe.
Tangina. Solid gago. Oh, di ba? Wala. O, tama tayo. Mia Sonin nga si Batang Rebelde. So, ayun. Hindi talaga aware pati yung mga MCs, no? Ang astig lang ng matchmaking ni Bossing Arik. Parang lugi ah. Game! Gusto ko sana siyang trash talkin sa comment section. Alam nyo na, para yung laban malagyan ng hype. Kaso yung pagiging keyboard warrior, not my type. At Okay. balita ko, uso daw yung three-way battle ah. Pwes ako'y tirador na tumador. Double kill kapag nag-snipe. Tipong kaya kong i-one shot yung JD na may kasamang ice. Uy. Pero, boss, it's Mia Sonin, not Sonin, okay? Mia Sonin kontra Deadpan. You know shit's about to get wild. Special battle, di dumaan sa tryouts. Kasi ako, special pick habang siya, special child. At di lang ako basta naligaw sa bahay mo, Enigma. Dahil sa aking talento, flip-top talaga ang aking destinasyon. Ako'y parang vampira, di ako makakapasok sa tahanan ng liga ng walang imbitasyon. Kaya yung performance ko ngayon, parang pangil na babaon at babakat. Habang para ka ding vampira, cause tonight you're the one who's gonna suck. Zoning, what's up? Alam ko ang inaasahan yung magharap ay si Markong Bungo at si Nagtala. Oo, yun nga eh. Tama. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun nga yung parang nagiging trend before this event. Diba? Alam ko ang inaasahan yung magharap ay si Markong Bungo at si Nagtala. Tama. Pwes yung prediction ay nabali, naku po. Pero wag mag-alala, akong bahala. Kaya kong ilarawan kung anong mangyayari pag sila nagharap sa isang yugto. Kasi meron akong punyal na sa sobrang talas, ibabaon sa kanyang bunbunan hanggang sa dumanak ang dugo. Kaya masasaksihan nyo pa rin magsalpukan itong talas sa bungo. At pagkabaon, walang awang hihilahin pababa itong aking blade hanggang sa tuluyang mag-split ang kanyang wacky face, hati-pati kanyang ngiti. Kaya tapos na rin ang iyong happy days. Wala kang chance ang manalo cause nothing beats a jet to holiday. Ganyan ako mag-jokes, talagang konektado, yung crowd nahahakot. Mantakin mo, holiday na pero lahat pumasok. At speaking of wacky face, Okay, napansin ko lang, baka kasi makalimutan ko pag hindi ko pa sinabi ngayon. Sabi ni BR kanina, parang lugi diba? Yung parang lugi So, ibig sabihin, ang take ko dun sa sinabi ni BR, hindi rin niya alam, no? Hindi rin niya alam na si Shay yung magiging kaharap niya, alter ego, 'di ba? 'Di ba? Parang ganoon yung naging take ko. And nakita naman natin, napapakinggan natin kung ano yung mga lines or mga verses ni BR. Hindi siya direct, 'di ba? More on ano siya, general. Kumbaga sinulat niya yung round wise, sinulat niya tong mga linya na to na angkop para sa kung sino yung kaharap niya. Halimbawa, hindi si Shay yung naging hindi si Shay yung naging katapat niya. Sasabihin natin si Jonas. At ano pa rin, latag pa rin yun para sa kanya. Kumbaga ano siya, in general approach or hindi siya pwedeng generic parang pangkalahatan. Sakop siya kung sino man yung itapat ni Bossing Arik dyan. So, ganun siya. Ganun yung structure ng sulat ni BR dito. 'Di ba? Pansin ko lang. buhay ka pa pero mukha ka ng bangkay. Pwes Walang mga directing, walang mga direktang linya na na para kay Deadpan or para kay Shay. Kasi nga ang take ko is hindi rin alam ni BR na si Shay yung makakatapat niya. Ganon ko siya nakita. Takin mo, holiday na pero lahat pumasok. Yeah. At speaking of wacky face, buhay ka pa pero mukha ka ng bangkay. Pwes hayaan mong gawin ko yung prioridad. Itong bakal sa mukha mo ang napili kong solution para yung pagtanda mo ay bumaliktad. Kasi itong facial, anti-aging. Pero hindi to skincare, mga brad. Anti-aging kasi pagputok, bang! Itong dead, mahihinto na yung edad.
Dead At edad, yan ang okay. official, yan ang aking plano para tapusin ka. At meron pa akong backup plan kung sakali. Kaya siguradong tapos na ang iyong last day. Ay, ito na ang iyong last day. Kung di man gumana yung una kong plano, ang aking plan B, ulit-ulitin lang yung plan A. Kaya bang, 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 hanggang mapas lang. Sunod-sunod yung makikitang facial na para bang, gang, bang. At alam nyo bang ako ang Facial. secret weapon? Gangbang gago. Kaya bang, 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 hanggang mapas lang. Sunod-sunod yung makikitang facial na para bang, gang, bang. At alam nyo bang ako ang secret weapon ni Enigma? Kaya sa poster yung pangalan ko, blanco. Habang ikaw, walang bilang, kaya sa poster, blank ka. Dito sa ating balitaktakan, yung mga dakdak mo, blank ka. Street Fighter, kahit jokes ko may halong green, electrifying pa rin, malablanka. Blanca. Kaya ang sasapitin mo'y mas malagim pa sa pagkasawi ni Da Blanca. Laki ng mata mo. O, diba? So, ganun yung ganun yung structure ng sulat ni BR dito. In general. Kumbaga, handa tong sulat na to kahit sino yung magiging katapat niya. Gets nyo? Kaya nga sabi niya kanina parang lugi kasi hindi rin siya, for sure, hindi rin siya aware na si Shay yung katapat niya. So, ang sulat niya, lang talaga, pangalan lang talaga. Ito lang yung sinulatan niya yung pangalan. Deadpan. May konting wordplay yung dead edad, pero the rest, in general siya, na kung sino man, sige, boss, kahit sino, handa yung sulat na to. Parang ganon. So, ayun lang. Napansin ko lang na wala masyadong punchline, more on general approach, although may mga, walang mga haymaker, pero may mga punchline naman kahit papaano. Pero yun nga lang, hindi lang talaga direkta. Kasi nga, nagsusulat ka sa pangalan lang hindi mo kilala kung sino yung kaharap mo. Diba? So yun, peace. Round 1 ni Deadpan. Let's go. Makikita natin yung difference ng sulat. Makikita natin. Kasi for sure si Shay hindi rin niya alam na si BR to. So game. Imagine yung style mo, personals. Tapos yung kalaban, di mo kilala. Oh, yun nga eh. Di ba? So yun nga yung sinasabi ko kanina. Binigay lang na info, Pangalan. Oh, yun nga. Pambabae pa talaga. Tama tayo doon. Yun yung sinasabi ko kanina. Pangalan lang, di mo kilala. Okay. Ayos yun. Daya ang puta. Paano kung sinulat ko, kakantutin kita? Tapos pag akyat natin sa stage, si Luxuria ka pala. Puta, mag-choke ako nun. Hindi ko yun masasabi. Mas pipiliin ko pa maging si Badang at kumain ng tae. Yay! O kaya, matulog sa ospital na matagal Yay. na bakante. Kaysa sabihin yun. Sama no? Oo, ganun ka grabe. Pero, alam mo, mas pipiliin ko pa na may mangyari sa amin ng pinakamabaho at madungis na version ni Lax pare. Yung kagaya nung pawis na pawis siya after ng isabuhay finals nila ni Pistol dati. Kesa maging ikaw na sa promo alter ego battle ay sumali, tapos ang diskarte para lang manalo ay magtago sa pangalan ng babae. Okay. Okay. Sagutin mo nga ako, May pare. punto. May punto naman. Pero yung sulat din ni Shay dito in general, no. So parang ang pinredict niya lalaki pa rin, pero bakit nagtago sa pangalan ng babae? Para maiba yung sulat, 'di ba? Yung sinasabi niya nakakantutin kita, something ganun na sulat. So ayos din yung ganong setup sa transition na mas gugustuhin yung ganitong mas gugustuhin yung ganitong klase na mangyari kaysa maging ikaw. Paano kung babae talaga? 'Di ba? So risk din, or baka may handa na ibang sulat si Shay. Nagets nyo ba? Saan nagets nyo? Why are you gay? Pangalan ng babae. Sagutin mo nga ako, pare.
Why are you gay? You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala eh. Meron talagang mga chicken na 'Di ba? Risk or may handa. Ano sa tingin nyo? Kasi ito yung sulat ni Shay na pinapakita niya, na pinaparinig niya na about sa pangalan na babae pero lalaki naman yung kabattle niya. So ito yung ini-spit niya ngayon, ito yung dinideliver niya. What if babae talaga yung naging kaharap niya? Ma-spit niya ba to? Hindi magiging angkop. Hindi magiging angkop yung dinideliver niya ngayon na linya kung babae talaga yung kaharap niya. So, ibig sabihin, ready siya na syempre, he's not aware too, 'di ba? Di rin siya aware na babae o lalaki. Marami naman ng mga pwedeng si Aubrey, 'di ba? Ayun nga, pwedeng si Lux, pwedeng si Marichu, pwedeng ganon. Tatlo lang naman eh. Or baka may mga comeback, Lil Sisa, Hearty, pwede naman ganon eh. So hindi pa rin natatanggal sa isip for sure ni Shane na baka babae talaga to or lalaki. So ibig sabihin, para sa akin, meron siyang handa sa both MCs or artists. Pwedeng paano kung lalaki talaga to, ito na lang sasabihin ko, which is ito yung dinideliver niya. Paano kung babae? So hindi naman pwedeng kung babae yung kalaban niya, ito pa rin yung spit niya, 'di ba? Hindi pwedeng ganoon. So ibig sabihin, may handa rin si Shay na pang babae kung babae talaga, 'di ba? So ang ang gulo nun sa utak ni Shay kung sakali. Syempre magkakabisado siya ng round 1 na more on ganito, more on femc angle, femc lines, tapos kung lalaki puro ganito naman, 'di ba? Napagkasya ni Shay yun, no? So nagets nyo ba? Madali lang naman yung explanation ko. Sana nagets nyo. kasi takot na takot malamangan. You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala eh. Meron talagang mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Para kang simot. Wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Putang ina, may ganun. Speechless ako doon. Nagulat lang ako. Speak angkop sa sabungan. Tang Para ina. kang simot. Wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Aray! Speaking of mot, alam nyo, feeling ko anagram yung miasonin. Ang origyata ay insomnia. Tas lalong pinabonjing. Enso. Oh, yun nga. paano yan? Kaya pala sabi ko parang familiar yung Miyazonin na kaya sabi ko parang ang hula ko si BR yun. Kasi feeling ko mayroon na siya, may battle siya na insomnia tapos binaliktad. Ganito. Okay. Kaya pala sabi ko familiar sa akin yung Miyazonin. Paano mo ko mananock out? You can even put yourself to sleep. Mm. Magbilang ka muna na maraming tupa. Unlimited ship! Anyway, balik tayo kay Miyazonin. Kayo, tingin nyo, sino si Miyazonin? Porn star na Indian? O pokpok niyang pinsan? Baka anagram ulit nung sinabi sa kanya nung tatay niya nung tinira siya sa puwet. I am in, son. Putangin na kasing pangalan yan, hindi pang alter ego. Pang-alter. Alam niyo yung mga tipo na mga seller ng mga video na nagdidildo tapos pagka-transfer ng 1,000 ora mismo, ibablock ka na after? Pero, not gonna lie, NGL, na-challenge ako dito mga mamser. Kasi hindi siya yung tipong ice water na sa sobrang daling sulatan yung sinagtala, nagmukhang matalinong writer. Uy, tang ina! Paano ba na... Tang ina mo, Shay. May mga patawan sa mga kampiyon, hayop. Hindi siya yung tipong ice water na sa sobrang daling sulatan yung sinagtala, nagmukhang matalinong writer. Aray ko po. Paano ba naman? Sobrang common, tubig.
Ang daming pwedeng i-reference na narinig nyo na somewhere. Tapos eto, pag sinesearch ko, parang sex life ni Plasma. 0 yung answer. Pero wala, ganun siguro talaga. Wala talagang info na solid. Kasi madulas tila liquid. Ang hirap makita parang gas. As in, wala sa kanyang infong magader. Kasi ganyan talaga, walang paki sa'yo ang mundo sa mga tulad nito na hindi nagmamatter. At titigil na ako. You don't have to make me. Dahil susunod ako sa time limit. Di ako si... Hindi daw, sino? Tipsy? Tipsy ba yun? Time limit. Di ako si... Sino daw yun? Anyway, ano nyo na lang, comment nyo na lang. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano yung sinabi ng crowd. Pero, ayun, same as BR. Sinabi rin ni Shea dito na ang hirap kasi ang binigay lang ng info, pangalan lang. Pero sa creativity, sa nameplay, sa wordplay, mas malaman yung kay Shea dito. Lalo na yung insomnia na nameplay, anagram, 'di ba? I am insan ba yun, something. So sa akin mas maraming magagandang linya si Deadpan, si Shea sa round na to, at mas mabibigat yung pinaka pinupunto niya. Although same as BR na hindi alam or hindi aware kung sino yung mismong kaharap, pangalan lang. Yung kay BR kasi or kay Mia Sonin kasi ano siya more on general, more on parang more on statement or technical Yung kay Deadpan, kay Shea, pang battle, pang pang diss, lalo na yung mga pinakita niyang wordplay, mga nameplay, 'di ba? Yung kay BR, konti lang yung nameplay, wordplay niya para dun sa Deadpan, yung lang, ang para sa akin yung tumatak lang yung dead edad, 'di ba? Yun lang. Pero kay Mia Sonin marami. Ang dami niyang mga references din, ang dami niyang mga patama, ang dami niyang tumama kay J Black, tumama kay Moth, meron pa nga kay GL, 'di ba? Tapos Insomnia, I'm in sun, parang something ganon. So ayun. Tsaka mas mabigat yung pinupunto ni Deadpan dito, mas tumatama. Even hindi niya alam hindi niya alam kung sino yung kaharap niya, pero masasabi natin na tumatama talaga directly, 'di ba? Yung kay BR kasi hindi natin sure kung hindi natin sure kung tumatama ba yun o hindi, kasi more on technical 'di ba? General approach. Yung kay Deadpan naman technical din, pero ang daming halo, ang daming mix, may nameplay, may wordplay, 'di ba? Ang dami. Kaya mas mabigat din yung mga haymaker, mga punchline niya. So para sa akin, I'll go with Deadpan dito sa score na 10-8, malayo yun. Okay? Game, round 2. Dahil mong ebas ya. Pero yung mga bars, walang kwenta. Para kang collab ni Aljo Rabrenica, Tom Rodriguez, ang sakit mo sa tenga. Okay. Maingay, nakakairita, ginugulo mo yung tahimik kong mundo, walang yaka. Narinig mo yun? Ganyan kapayapa mundo ko kapag wala ka. Mamatay ka na sana. Wala pang diin yung mga bara. Puro ligaw na bala. Wala man lang akong suntok na naramdaman. Kaya anong Deadpan? Baka Peter Pan, kasi your punches never land. Okay. Kung mag-rap, wala pa sa kondisyon. Tapos nanlalaki pa yung mata. Unang salang pa lang ng pan, pero ba't parang kinakalawang na? Di pa yan sumusunod sa magulang niya. Kung suwayin yung nanay at tatay, akala mo hindi niya kalahi. Pag nautusan, bingi-bingihan, itong pan, tengang kawali. Buti walang wordplay about dun sa... Kasi andito na tayo magulang, musunod sa ama't ina. Buti hindi na nasama sa
wordplay si Pan sa ano yung apo ni Goku, anak ni Gohan tsaka ni Videl. Pero sa not sure pero malay mo sa round 3 meron. Pero ito na pumapasok na tayo sa magulang 'di ba? Si BR ano rin to, ma-anime reference din, pero tingnan natin. Loyal sa kanyang partner. Oh, may side chick yan. Hindi kayang mag-stick to one. Ano ka? Non-stick pan? At speaking of pan, kasangkapan ka lang sa aking kusina at ang niluluto ko'y bangungot. Trust me, itong pan aabusuhin mala kitchen nightmares ni Gordon Ramsay. Pugutan ng ulo at gamiting sandata. Lagyan ng handle para mas maging handy. Hanggang itong pan maging melee weapon parang naglalaro ako ng PUBG. Okay. Ano, puro na lang. Ganda nun, no? Melee weapon, PUBG. Okay. Ayos na, ang ganda nung reference ni, ano doon, ni BR sa Pan. Ayos yun. Gustuhan ko yun. Ang bapan, wala na akong bagong bara. Ulul, kaya ko pang habaan at gawing wide yung angle sa pan na parang panorama. Kasi, Andito pala yung mga word name. Kasi napanaginipan ko nang magpapantay ang mga paa mo sa mga bara kong dala. Mapapansin nilang papanisin lang ng pambato itong panabla. Dahil ako'y pandikdikan at pandiinan na habang buhay nagmamarka, habang ikaw ay panandalian lamang at pansamantala. Pero tapat ako sa sining at kultura. Kaya kung may tatatakang bara, di papabura ko. Sabi ko, kung may tatatak akong bara, di papabura ko. I don't like that shit. Ayos! At pag ako may hawak ng bola, ang school you boy, bibigyan ko lang to ng lesson. Pag ako nasa opensa, parang sinapian ni Liangelo, Lonzo at Lamelo. Tawag doon, ball possession. At kung ang Ball possession, okay. at kung ang Bars. battle rap ay ang slam dunk contest, pues nananatiling creative ang aking baon. And I sting like a scorpion sa dakdakan. Jordan Kilganon. Walang nakagets pero yun ay basketball. Yun ba irereklamo mo, par? Natural, match point yung venue kaya kailangan may sports bar. Pero welcome, Deadpan, kasi nakapasok ka na sa Major League kahit di ka naman worth it maging kaanib. Madali na lang makapasok tong mga bobo, palibhasa wala na yung balakid. Okay. Madali na lang makapasok yung mga bobo, palibhasa, wala na yung balakid. Pero maraming magbubukas na oportunidad para sa'yo. Basta magtiwala ka lang at manalig. And there's a lot of room for improvements, kaso mali ka ng kinatok dahil ako'y napipintong panganib. Galing! Mas malakas. Mas malakas tong round 2 ni BR. Ano to? Andito yung mga wordplay, andito yung mga nameplay, lalo na yung pan na schema, na solid yun, na pagdugtong-dugtong niya yung mga words na may pan sa ano no, na may pan dun sa salita. Ang galing nun, nagustuhan ko yung laro niya doon. Mas dumiin to, mas effective, mas malakas, mas mabigat yung round 2 ni Deadpan ni Mia kaysa dun sa round 1 niya. Sa round 1 kasi ano talaga para sa akin sobrang plain nun, sobrang monotone na wala talaga masyadong mabibigat na bara. Pero dito sa round 2, dito ko nakita na mas mabigat, mas epektibo at mas tumatama even hindi directly. Sa pangalan lang, nameplay lang. Sa wordplay lang doon. Pero yung ibang elements, 'di ba? Solid, tol. Regardless kung ano man yung nangyari, solid yung round 2 ni BR. Sayang kung ganito rin yung naging performance ni BR sa round 1, siguro mas dumikit, 'di ba? Baka possible sa kanya pa. Pero iba pa rin yung round 1 ni Deadpan tama, ni Deadpan . So, 'yun. Round 2 ni Deadpan, pakinggan natin, pero isang malakas na round 2 para kay BR. Game. Daming sinabi. Alam mo, bango ng hininga. Porket alter ego battle at di siya kilala, di na nagsipilyo si tanga. Ito kon sa mga pro rappers na gustong makonsider ding pinaka. Puro bars ang kinoconsider, nakalimutan na maging considerate sa iba.
Buti pa ako, gayahin mo ako. Alam mo ba nung round 1, gusto kong sabihin na kaya lumindol sa Cebu? Kasi yung nanay mo, iniyot ko dun. Kaya magnitude 6.9, kasi nung nag-69 kami, may period siya nun. Pero hindi ko ginawa kasi Gago. ang sagwa na ng... Pero di ko ginawa kasi ang sagwa na ng istilong ganon. May period siya Kailangan nun. na nating maging mas Gago. sensitibo ngayon. Parang lambi ko na sinipilyo ng nanay nitong sobrang luwag ng putik yung titi ko nagmistulang lubid sa gitna ng balon. Ay, gago. Meron akong tanong. Ang Alam luwang mo ah. ba na nagsisex mama at papa mo? Pero alam mo ba na kami rin? Bago ko siya ma-meet, never pa ako nakatry ng puwit. Sa kanya ako unang nakatikim. Grabe ang sikip, sulit, 9 out of 10. Anong tawag dito? Missionary. Pagka nga lang missionary, di ko trip. Tumatalbog kasi yung titi ng papa niya, di ako makatingin. Gago. Gago. Tumatalbog kasi yung titi ng mikip, sulit. Ako nakatry ng puwit. Sa kanya ako unang nakatikim. Grabe ang sikip, sulit, 9 out of 10. Anong tawag dito? Missionary. Pagka nga lang missionary, di ko trip. Tumatalbog kasi yung titi ng papa niya, di ako makatingin. pero, anyway, sad to say, di yun totoo. Sad to say, gago. Hindi pa kami nagsesex ng papa nito. Ina-imagine ko lang kasi kutob ko Sa siya ulo. ang may gusto. At kung may gaydar kayo, Gaydar. tutok sa'yo, malamang yung needle, parang titi ng papa niya. Gaganito. Kasi sino ba namang battle rapper ang magpapanga? Tang ina, gagawing bagong angulo kay Shea to pag next na battle niya, 'di ba? Malaking malaking angulo to. Kasi sino ba namang battle rapper ang magpapangalan ng Mia, Brad? Ang confusing ng concept. Ang mga battle MC, nagpapalakihan ng bayag. Hindi nagtatago ng logbet. Okay. Honestly, umasa ako na baka may bagong femsi na chicks. Kaso ang dinatnan ko, boset. Yung name girl na girl, tas yung itsura, boyet. Pero malamang matagal na tong bading. Tang ina, risk talaga yung ginawa ni dito. Unless tinanong ni Bossing Arik na babae ba o lalaki, kahit ayun na lang. Unless ganon. Pero wala kung magsasabi si Bossing ng ganon, mawala yung challenge doon, di ba? So risk talaga to. Siguro kung 3 rounds siya si Shea, 3 rounds siya nagsulat na para sa lalaki, 3 rounds din siya nagsulat ng what if babae. Parang ganun ko talaga nakikita eh. Kasi risk to eh, yung mga lines na dinideliver ni Shea ngayon, pang lalaki. What if babae nga yung katapat niya? Hindi niya pwedeng sabihin to, 'di ba? Dinatnan ko, boset. Yung name girl na girl, tas yung itsura, boyet. Pero malamang matagal na tong bading. Malamang neto noon pa yung onset. At tiniming niya lang na mag-out ngayong mag-Halloween para safe na daw ilabas ang mga skeleton sa closet. Ikaw talaga? Gusto mo naman pala maging dalagang Pilipina, ya? Ba't yung Mia pinaikli mo pa? Ba't ginawa mo ng Mimiya? Kaya naman pala, puro selfie bars kanina pa. Akala ko para sa battle, hindi pala. Chinuchupa niya lang sarili niya. Ama ka na, akla. Huwag mo nang ipilit. Panis ka sa akin, partida, wala pa akong personals na nasisilip. Oo nga eh. There's levels to this insomnia. Itatak mo sa iyong isip na mananalo ka na nga lang sa akin in your dreams, di mo pa kayang managinip. Okay. Round 2. Bigay ko yun kay BR. Para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Shea, ni Deadpan, kumpara sa round 2 niya. Sa round 2, parang ang angulo niya pa rin is yung
babae na what if babae, what if mga ganon yung may nameplay, may wordplay about sa Mia Insomnia, pero sa tingin ko way better yung round 1. And na-feel ko dito yung round 1 ni BR. Yung round 1 ni BR tsaka yung round 2 ni Deadpa ay ni Shei. Para sa akin ayun yung magka-level, ayun yung magka-same ng energy. Kaya tatabla ko yung 1 ni BR at 2 ni Deadpan, ni Shei. So 8 points ang ibibigay ko doon. Mas ang malaki yung agwat ng round 2 performance ni Shei dun sa round 1 performance niya. Solido yung round 1 niya Tapos biglang sa round 2 parang bumaba, ang laki ng binaba Then kay Mia Sony naman, kay BR naman, ang ganda naman ng pag-angat ng energy niya sa round 2. Kaya ayun, round 2 bibigay ko yun kay BR sa score na siguro bigay natin na 9-8 in favor of BR. So 10-8 sa round 1 Deadpan, 9-8 sa round 2 Mia Sonin. So up by 1 point, 18-17 si Shea dito. So bakit hindi ko pinerfect si BR doon? Kasi para sa akin ang round 2 beat is yung round 1 ni Shea. And sa tingin ko yung round 2 ni BR hindi pa rin siya enough para pumantay dun sa round 1 ni Deadpan. Okay? Pero andun na tayo, malapit na. Pero hindi umabot Okay? Pero malakas pa rin naman. Okay. Round 3, deciding. Mimia ka sa akin. Ganyan mga sulat ng rapper pag maging broke ang target. Yung karir mo ngayon pa lang ganap nang nasa loob ng casket. Kung ganyan lang papakita, di tataas yung TF. Mananatiling low ang budget. Kung yung performance di magra-rise, di ka rin makaka-breads na parang low carb diet. Okay. Pero round 3 may gusto akong subukan. Imbis na tong bobong to, bakit hindi yung sinungaling na media ang ating tutukan? September 21, wag nyo sanang kalimutan. Wala daw naganap na pamamarel. Yung media sa kasinungalingan ay sukdulan. Parang mister na bumembang ng kabit. Bakit? Pilit tinatago yung putukan. At alam ko, mahina ako sa delivery at wala akong maayos na crowd control. Pero di natin kailangan yon. Ang kailangan natin, mas maayos na flood control. Tama? Tama na nga yan. Balik tayo kay Tukmol. Ako'y cold-hearted at Ako'y cold-blooded sa sobrang lamig na sa 40 degrees Celsius. Kaya alam mo lahat ng ibibigay mo sa akin, Arik, tingin ko lang sa kanila ay wet food. Walang oras o plano, umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move and you will always... Walang oras para umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move. Kaya magkakaroon lang ako ng butterflies in my stomach kapag binigay mo sa akin si Send Luke. Uy! Kaya round 1 hanggang round 3, tuloy-tuloy lamang ang aking paglamon. Sa Makatang, puro lamang yabang at sadyang nagkamali ka ng hinamon. Siguradong talo kahit na walang hurado. At kung hindi ka sang-ayon, pwede tayong mag-rematch bilang batang rebelde at Shea sa darating na ahon. Kasi ikaw... Freestyle na siguro yon, no? Freestyle na yon. May ganong sulat na, may ganong linya na. Feeling ko freestyle. Freestyle na yon. Kasi BR, tas na ahon na yun. BR Shea na yung sinabi niya doon. O yun, di ba? Yung rap, darating na ahon. Pwede tayong mag-rematch bilang batang rebelde at Shea sa darating na ahon. Kasi ikaw yun, di ba? Yung rapper na laging nakasalamin na may personal na sobrang weirdo. Tang inang legacy yan, binadibag ni Sinyo. Pero, binadibag ni Sinyo, ano ba yun? Teka lang. Tangay na, sige, freestyle na lang kaya ako, no? Yeah. Pero sa totoo lang, pare, kanina mo pa sinasabi, nakasex mo yung nanay at tatay ko. Pare, ba't ganon? Ako kalaban mo, ako idamay mo.
At malamang nagtataka kayo kung bakit Mia Sunin ang aking napili na palayaw. Yun ay dahil di ako kinikilala bilang babae o lalaki dito sa mundong ibabaw. Ako ang karahasan at kalungkutan sa mga gabing di ka makatulog ng mag-isa, di ka makatulog mag-isa at walang makasamang kapamilya o katropa. Dahilan kung ba't nananatili kang gising Insomnia. at binabangungot ng iyong mga childhood trauma. Ako ang Insomnia. dahilan kung bakit isang buwan kang inabot ng madaling araw sa kakasulat ng obra. Siya'y napuyat ng sobra dahil ako si Mia Sonino, mas kilala mo bilang Insomnia. Yun nga yun. Yun nga, insomnia nga. So, yun yung ano nun. Wala na. Nasabi na ni ano dun. Nasabi na ni Shay kanina sa round 1 pa lang. Trap. I mean, ano na. Less impact na. Tapos nag-choke pa siya. Sayang. Okay, round 3. Ba't nakapasok to? Kala ko ba no pets allowed? Ba? Nag-rallyista bars para yung mga rallyista maging proud. Nakakatawa na ako, alam ng crowd na ako si Deadpan, pero yung mga bara niya yung pan-dead ng crowd. Uy! Panded na. Tapos, ano sabi mo? Si inyo, binadibag ako. Okay. Nung sinabi niya yon, yung mga haters ko, tuwan-tuwa. Kung makasabi, binadibag ka ni Sinyo, kala mo siya gumawa. Ano ba naman yan? Tinapat mo sa akin ang hinang klase. Ano ko ba naman, pare? Kung pagtapatin mo yung... Di ba, nag-choke ka kanina? Pagtapatin mo yung yung resume namin ni Sinyo, parang pag-choke mo, wala siyang sinabi. Ano pa bang freestyle ko dito? Putang ina kasi, hindi sulit sa TF eh. Hindi, sa katotohanan lang, hindi ako nagpabayad. Ginawa ko to para sa pagmamahal. Alam ni Arik yan. Okay, balik na tayo sa'yo. Pinex ko lang na bumabattle ako kahit walang bayad. Hindi kagaya ng ibang MC sa nag-iingay ngayon at inaasar si Badang dyan sa, eh di kayo makabalik eh. Hey! Anyway. Real talk, I'm puzzled. But sino pinapasok ni Enigma? Yung totoo. Nag-back out yung totoong kalaban ko dito, Sinugot mo lang to sa pila. Para kang sex life ni Plasma, iyo. Ay, na ba ako obsessed sa sex life ni Plasma? Para kang sex life ni Plasma, iho. Wala kang tira. Yung chance na manalo ka, yung chance mo manalo, sintaas ng chance na magkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Yung bars nito parang gintong inidoro. As it stands, bidang-bida. But, after upuan, full of shit na walang bitamina. Yung scribble jam, pero scribble lang pala mga linya. Oo, rapper, pero hindi lahat ng rhyme sayer may idea. Kasi pareho tayo nasa stage, pero magkaiba tayo ng level. Atabs ka, pamiya. Sakto, Batang Rebelde, no? Atabs ka, pamiya. Diba? Parang hero. Hindi talaga nila alam. Yun na yung nagpapatunay na hindi talaga nila alam kung sino yung kaharap nila. Pangalan lang talaga. Diba? Ayos. Sa ML verse, no? Atay ng level. Atabs ka, pamiya. Sakto, Batang Rebelde, no? Atabs ka, pamiya. Parang hero sa ML versus Lord of the Ring. Legolas laban kay Mia. Ang aking target ay puksain lahat ng mga wak na naglipana sa liga. Hindi tayo same. Baliktarin nyo yung aking aim. Ang lalabas ay Mia. Nice. Lalabas ay Mia. Cancer ka sa lipunan. Wala kang ambag sa ekonomiya. Tapos gusto niya daw sa hip-hop mag-ambag. Wag na, okay na kami, ya. Otus. Porket nasa dugo ang pagiging cancer. Neto ni Mia, nangangarap na ring maging master rapper? Sino ka si Lukim? Okay. Guys, di ako yon. Si Shay yun kanina. Fuck Deadpan! This two-faced bitch is a piece of cake! Karamiya! I don't give a fuck if you have a Resident Evil 2! Iiyak pa rin to si Mia! And FYI, Devil May Cry!
is also directed by Hideki Kamiya. Ano ba? Bakit ka ba singit na singit? Ako yung bumabatil, hindi ba? Una, sorry na. Hindi na. Anyway, pag-usapang kanta, Gago. Ayos yung yun. reaction sa'yo, ano ba? Bakit ka Ganda, no? to si Mia? Ganda, no? Tang biglang sumisingit si Shay, tapos pinipigilan niya na si Deadpan ang bumabattle, hindi siya. Ayos. And FYI, Devil May Cry Galing. is also directed by Hideki Kamiya. Ano ba? Bakit ka ba singit na singit? Ako yung bumabatil, hindi ba? Galing. Una, sorry na. Hindi na. Galing ni Shay, Anyway, puta. pag-usapang kanta, Solid. yung reaction sa'yo, aba. Sa akin, Mamma Mia. Lalo na pag dis, alam na dis. Paglalaroan lang kita sa track, parang Tamiya. Hanggang Tangina mo. ma-depress, marindito at mag-suicide at mapapost yung mama ni Mia ng officially missing you. Parang Tamiya. Well, ganun talaga. Merong iba na pag nangarap, iwan pati ang pamilya. Pero at least dream come true. MIA na si Mia. Arik, pasensya ka na. Si Shay, hindi ko sinasadyang palabasin. Ano ba naman tong kalaban ko, Arik? Walang dating! Next time, may suggestion ako, huwag mo sanang masamain. Next time, kung gusto mong yung event ay mas lalong palakasin, ilaban mo ko sa kayang tumapat sa akin. Harap mo ko sa salamin. Okay. Eto baka kasi sabihin nyo sa akin nang galing, pero nabasa ko lang itong yung Ender. May clip akong napanood sa Facebook. May clip akong napanood itong Ender na naka-emphasize yung Ender na kung gusto mong palakasin, tapat mo sa salamin. So, ang komento doon, parang nag-conclude ang mga fans na ang salamin daw ay Vitrum. 'Di ba? So, parang ang pinupunto or pinupoint out ni Shay dito is Shay versus Vitrum, parang ganon. So, ayun hindi ko credit sa mga nakapag-isip nun, credits dun sa nabasa mga nagkomento dun sa clip na nakita ko. So, hindi galing sa akin yun wala akong doon. Wala akong idea for that, pero yun nga, thank you sa mga nag-comment dun sa nabasa ko dun sa sa Facebook clip na salamin, it's Vitrum. Pero may point, no? Shay versus Vitrum, tangin, ang ganda nun. 'Di ba? Ang gandang laban nun, Shay versus Vitrum. Solid. Okay, round 3, dead pa na yun. Nag-choke si BR sa round 3 and yun. Automatically, isang solidong round 3 pa rin para kay Deadpan. So, yun. Bigyan pa rin natin ng perfecto kasi ang ganda nung chatro effect niya. Yung lumalabas do si Shay na yung imagery nandoon 'di ba? Kaya ako napapost doon, kaya ako napaulit kasi yung imagery na nabuo ni Shay doon sa alter ego effect na lumalabas kunwari. May kausap siya kunwari, kausap niya si Shay. Ang ganda, chatro effect talaga 'yon. Ang galing. So yun lang. 10-9, 10-8, 10, 28 points para kay Deadpan. Kay Miyasonin naman, it's 8, 9, 17, 6, 23. So 28 to 23, 1 and 3 Deadpan. Para sa akin, Shay ito. Flip top zoning 21. Deadpan versus Miyasonin. Mag-ace pang best para sa kanilang pareho. At yung battle na yun, ako lang talaga mismo nakakalam kung sino lalaban. Sila mismo hindi nila kilala kung sino lalaban nila. Ang alam lang nila yung mga pangalan ng bawat isa. Promo yung battle na yun. Ang panalo doon, tayo lahat. Flip top magigay. Huling beses para Zoning 20, Zoning 21. At kita-kits tayo sa susunod. Maraming salamat. Flip top magigay.
Ganda ng laban, gagi. Solido yun, men. At yun lang. Cut na natin, tapos na natin, and na-enjoy ko yung battle, at para sa akin, panalo tayong lahat talaga doon. Okay, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.